At kaugnay pa rin sa voter registration at filing ng Certificate of Candidacy bukas, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi at sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Opo, muli hanggang anong oras lang po tatanggap ang COMELEC ng magpaparehistro ng botante ngayong last day ng voter registration? Dapat po talaga Sir Rafi hanggang alas 5 lamang, pero siyempre kung may mga nakapila pa at eksakto namang dumating sa registration sites natin ay ating pong papayagan na tanggapin yung mga application for registration po nila. Bagamat again, hindi po tayo mag-i-extend ng ating pong registration, maliban na lang po siguro Sir Rafi doon sa mga lugar na binabagyo sa kasalukuyan, dyan po sa may bandang Batanes area, Cagayan area o kung iba pang Northern Luzon provinces, sapagkat sinabihan natin, nasa diskresyon na ng mga local COMELEC natin kung pagsususpinde ng registration at yung pagkakaroon ng another registration date kung sakaling talagang hindi matuloy yung registration ngayong araw na ito. So ano pong determination para dun sa extension? Yung mga may signal number lang po ba yung magpapa-extend? Or again, binanggit nga nyo na determination na ng mga local COMELEC officials? Opo, kahit naman po walang signal number na nakataas doon sa mismong lugar, kung talagang sobra ang buhos ng ulan at yung mismong local government units ay nag-suspend ng pasok, pribado man o pampubliko, kung kaya naman nasa diskresyon natin ng local COMELEC na sige, pwede rin isuspend o pwedeng ipagpaliban na lang yung registration at sa susunod na isang araw na lamang ang ating pong magiging registration of voters. Siyempre, hanggat maaari sana kung bukas, baka sana pwedeng hindi na magkasabay yung mismong registration at saka filing ng Certificate of Candidacy. Siguro po, mamarapati namin yung registration na isang araw after na lang ng filing ng Certificates of Candidacy. So yun po ang kailangan abangan, kung ano yung anunsyo ninyo, kung kailan yung extension para dun sa mga apektado ng bagyo. Ano po yung overall preparations ng COMELEC? All systems go na ba para sa pagsisimula ng paghahain ng COC bukas? Yes, Sir Rafi, sa buong Pilipinas, handa na po ang inyong Commission on Elections na tumanggap ng Certificates of Candidacies para sa national and local position at Certificates of Nomination para naman po sa party list organizations or political parties na maghahain mula October 1 to 8. Siyempre, yung mga last minute natin, yung mga security aspects at preparasyon din at tinitingnan natin. At may mga lugar tayo, Sir Rafi, na naglipat po ng mga lugar kung saan tatanggap ng mga certificates of candidacy. Nasa COMELEC website po, makikita ng mga kababayan natin, mga kandidato, mga political parties, yung mga campaign staff, yung lahat po ng venues na kung saan gagawin ang filing ng certificates of candidacy sa buong Pilipinas. So marapat na ito po yung inyong matingnan upang kayo hindi magkamali na inyong pupuntahan bukas hanggang sa 8 na Oktubre. Linawin ko lang po very quickly, kahit na yung mga kahit sino naman po, di ba, tatanggapin nyo yung kanilang ihahaing COC kahit na may mga kinakaharap na kaso sa ngayon. Sabi nga po ng Serafica versus COMELEC, sabi ng Korte Suprema, ang jurisdiction at ang kapangyarihan ng COMELEC ay tumanggap lamang ng Certificates of Candidacy. Wala po kaming diskresyon na tanggihan yung mag-offer ng kanilang Certificates of Candidacies provided ito'y nasa tamang forma ng notaryo at mga documentary stamp. Pero kung makakatakbo, ibang usapan po yan. Yan po, ibang bagay yan, malibat lalo na kung may magpa-file ng petition to disqualify, cancel candidacy, or deny due course yung mismong Certificates of Candidacies. May desisyon na po ba ang COMELEC sa status ng pagboto ng mga kinatawan ng mga taga-EMBO barangays? Meron po tayong desisyonan na yung pong mga 10 barangays, 3 sa 1st District, 7 sa 2nd District ay makakaboto sa sangguniang panglusod. Nung isang araw, Sir Rafi, naglabas tayo ng resolusyon na kung saan base sa pagkakatanggap natin ng concurrent resolution mula sa Senado, sinabi natin na yung 3 barangays susundin namin kung anong ginawa ng sangguniang panglusod na nandun sa 1st at yung 7 ay nasa 2nd. At least lang po, Sir Rafi, para lang muna sa pagpa-file ng candidacy ng mga mamamayan na gusto mag-file ng candidacy for congressman na nasa 10 barangays. Ngayong araw ito, mukhang may informasyon tayo, ipapatanggap na po sa atin mismo ang opisyal na concurrent resolution at asahan nyo po, Sir Rafi, hanggang bukas ay sasagutin namin ang katanungan kung makakaboto na ba yung 10 barangays sa mismong mga distrito sa 2 distrito ng Taguig. Okay, marami po tayong abangang balita mula sa COMELEC sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.